إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جاع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري ولا تضروني ولا تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن wajada ghaira dhalik fala yalumanna ila nafsuh. Mga kapatid sa Islam, ang hadith na ating sisimulan sa araw na ito ay pakikipag-usap sa atin ng ating Panginoon, ang tanging lumikha sa atin at ang tanging nararapat na sambahin natin. At ang hadith na ito ay hadith al-Qudsi, na kung saan ang hadith al-Qudsi, ito ay hadith na isinalaysay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Revelasyon ito mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at ito ay kanyang isinalaysay sa atin. Yun ang hadith al-Qudsi. So itong hadith ay sinimulan ng pagtawag sa atin ng ating Panginoon at kanyang sinabi, "Ya ibadi," o aking mga alipin, o aking mga nilikha, "Inni harramtu adh-dhulma ala nafsi." Aking o aking ipinagbawal sa aking sarili, sabi ng Allah, kanyang ipinagbabawal sa kanyang sarili ang hindi makatarungan o ang opresyon. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Wama ana bidhallamin lil 'abid." Hindi ko ginagawan ng hindi makatarungan ang aking mga alipin. At sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wama Allahu yuridu dhulman lil 'ibad." Hindi ninanais at hindi pinapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang dhulm, ang injustice, ang hindi makatarungan sa kanyang mga alipin. So dito, ating malalaman na isa sa mga katangian na hindi nararapat iugnay ng isang Muslim o ng isang tao sa kanyang Panginoon ay ang alin? Ang katangiang injustice o ang katangiang pang-aakit. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Inna Allaha la yadhlimu mithqala dharrah." Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi siya nang-aapi ng kahit gabutil. Tapos sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hadma." Sino man ang gumawa mula sa sino man ang gumawa ng kabutihan habang siya ay nananampalataya, fala yakhafu dhulman, 'wag na 'wag siyang matatakot sa dhulm o sa injustice. Ibig sabihin,
ng injustice dito ay siya ay ipaparusahan sa hindi niya kasalanan, siya ay paparusahan sa hindi niya kasalanan, wala hadma or babawasan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang gantimpala. Ano ang ibig sabihin ng dhulm? Ano ang ibig sabihin ng dhulm? Ano ibig sabihin ng injustice, mga kapatid? Ng hindi makatarungan. Ano ang ibig sabihin nito? Na huwa wad'u al-asya'i fi ghairi mawdi'iha. Ito ay paglalagay ng anumang bagay sa hindi niya tamang lagayan. Halimbawa, ang karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay iuugnay mo o iuukol mo sa kanyang nilikha, ito ay dhulm, ito ay kufur. Sabihin natin na Allah Subhanahu wa Ta'ala ay may katambal o ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ipinanganak, ang Allah ay pinanganak at siya ay nanganak. Ito ay paglagay sa ating Panginoon sa hindi niya nararapat na kalagayan. At isa rin halimbawa dito ay yung itaas mo yung tao, sabihin mo na si fulan ay ganito ganyan, si fulan ay papasok ng paraiso samantalang siya ay hindi, o si fulan ay isang propeta na siya ay hindi propeta. So ito ang ibig sabihin ng dhulm, ito ang ibig sabihin ng injustice. عن ابن الديلمي أنه سمع أبي بن كعب يقول: لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وأنه أتى ابن مسعود. Sabi ni Ibn al-Daylami na narinig niya si Ubay ibn Ka'ab, ito ay nagsabi na kung ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay paparusahan niya ang lahat ng kanyang nilikha sa langit at kalupaan, ito ay kanyang magagawa o ang parusa na ito ay mangyayari nang wala ni isa dito na nagawan niya ng hindi makatarungan o na wala ni isa sa kanyang mga nilikha sa langit at kalupaan ang kanyang inapi. At kung lahat naman ng mga ito ay kanyang kakaawaan, ito ay kabutihan mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at ito ay hindi dahil sa kanilang kabutihan. At sinabi rin ito ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Okay. At sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ito ay aking ipinagbawal sa pagitan ninyo. Kumbaga kung papaano ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ay hindi nang-aapi, ito rin ay ipinagbawal niya sa pagitan natin. Ito rin ay kanyang ipinagbawal sa pagitan natin. Huwag natin aapihin kung sino yung mga taong nasa paligid natin, taong nasa taas natin, taong nasa baba natin. Sila man ay ating kaaway o hindi natin kapatid sa Islam. Yan ang hindi natin nararapat gawin, ay yung apihin natin kung sino man ang ang dhulm, okey, ang dhulm sa sa tao, ito ay dalawang klase. Unang-una, okey, isulat niyo itong dito, sa klase ng nagagawa ng taong pang-aapi sa atin. Unang-unang klase ay yung dhulman nafs. Ang unang-una na oppress natin sa lahat ng bagay ay yung sarili natin. Huwag nating gawan ng hindi makatarungan ng ating sarili. So yan ang unang-unang klase, ay yung pang-o-oppress sa ating sarili. At ang pinaka, ah, ah, masahol na pang-aapi sa sarili ay alin? Ano ang pinakamasahol na pang-aapi sa sarili? Shirk. Ito ay yung may kilalanin tayo o meron tayong sambahin maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ta'ala sa Quran, "Inna ash-shirka la dhulmun 'azim."
Tunay na ang pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagsamba sa Kanya, ito ay malaking hindi katarungan. At sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Wal kafiruna humudh dhalimun." Ang mga taong hindi mananampalataya, sila ang mga taong dhalimun, sila yung mga oppressor. At ang susunod dito ay yung mga kasalanan, maasi. Susunod na sa shirk ay yung kabair, yung mga major sin, at saka yung mga sagair, mga minor sin. At ang pangalawang klase na maaaring magawa ng isang tao bilang opresyon o oppression ay alin? Ay yung kanyang magagawa sa iba. Dhulm al-abdi li ghayrihi. Ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa last na Hajj, sa kanyang Hajjatul Wada, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram. Kahurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha." Ang bilin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga magkakapatid na Muslim, ang inyong mga dugo, ang inyong mga kayamanan, ang puri ng bawat isa sa inyo, ito ay sagrado. Kung papaano naging sagrado ang araw na ito, ibig sabihin ang araw ng Hajj o yung araw ng Arafah, sa buwan na ito, which is buwan ng Hajj, sa Dhul Hijjah, fi baladikum hada, at kung gaano kasagrado ang lugar na ito. Ibig sabihin, ang, ang puri, ang kayamanan, ang dugo ng isang Muslim ay banal. Ito ay sagrado. Hindi nararapat na ito ay ating babuyin, ito ay hamakin natin, kutsain natin, himasukan natin, to be specific, dahil ito ay sagrado. Kung papaano naging sagrado ang araw ng Arafah at ang araw ng at ang buwan ng Hajj at ang lugar, which is ang Makkah al-Mukarram, gano'n rin kasagrado ang dugo ng bawat isa sa atin o ang puri ng bawat isa sa atin. At sa Sahihain, sa Sahih al-Bukhari at saka Muslim, naiulat ni Ibn Umar na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adh-dhulmu dhulumatu yawm al-qiyamah." Ang dhulm, ang injustice, ito ay kadiliman sa araw ng paghuhukom. Ito ay kadiliman sa araw ng paghuhukom. At sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "O aking mga alipin, lahat kayo ay ligaw, lahat kayo ay ligaw, maliban na lamang sa aking gagabayan. Kaya't hingiin niyo, dalangin niyo, dalangin natin mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang gabay, tunay na siya lamang o siya ang tanging magagabay sa atin." Kanya sinabi, "O aking mga alipin, lahat kayo ay gutom, lahat kayo ay gutom. Maliban na lamang sa aking pagkakalooban ng pagkain, kaya't mangyari na ang inyong mga pagkain ay hihilingin niyo at hihingiin niyo mula sa akin upang kayo ay aking pakainin. O aking mga alipin, lahat kayo ay hubad, lahat kayo ay walang damit, maliban na lamang sa pagkakalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng damit. Kaya mangyari na kayo ay manalangin, humingi ng takip sa inyong aura, sa inyong pribadong katawan, upang kayo ay aking damitan." Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala muli, "O aking mga alipin, kayo ay nagkakaroon ng kasalanan sa araw at gabi o sa gabi at araw. At ito ay aking kayang patawarin lahat. Mangyari na kayo ay humingi ng kapatawaran mula sa akin upang kayo ay aking patawarin." So dito mga kapatid sa Islam, tinuturo sa atin binibilin sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na lahat ng nilikha, tayong lahat, tayo ay muftaqiruna ila Allah. Tayo ay nangangailangan
mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa lahat ng kabutihan natin. At tayo rin ay nangangailangan ng tulong mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala upang mailayo lahat ng kapahamakan sa atin. Sa sa buhay mundo natin at saka sa kabilang buhay, sa ating reliyon at sa mundong ito. وإن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه أوبقته خطاياه في الآخرة. At kung sino man ang hindi pagkalooban ng Allah ng gabay at saka biyaya, ito ay hindi niya makukuha sa mundong ito. At kung sino ang hindi patawarin ng Allah sa kanyang mga kasalanan, ito ay wawasak sa kanya sa araw ng paghukom. Ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Man yahdillahu fahuwal muhtad, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida." Kung sino man ang gabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunay na siya ang ginabayan. At kung sino man ang iligaw ng Allah, tunay na wala siyang makikitang maggagabay at magbibigay ng patnubay sa kanya. At sinabi ng Allah, "Wabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh." Hilingin niyo mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, asamin niyo mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang biyaya at siya ay inyong sambahin. At sinabi ng Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Nang walang dabba, walang gumagalaw at namumuhay dito sa lupa, maliban na lamang na ito ay binibiyayaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sinabi ni Allah Azza wa Jal patungkol kay Adam at sa kanyang asawa na si Hawa, na kanilang sinabi, "Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." O aming Rabb, o aming Panginoon, aming ginawan ng hindi makatarungan ng aming sarili. At kung hindi mo kami papatawarin at kakaawaan, tunay na kami ay mabibilang sa mga talunan. At sinabi ni Nuh alayhi salam, wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin." Kung hindi mo ko kakawaan, o Allah, sinabi ng Propeta Nuh, at ako ay iyong papatawarin, ako ay mabibilang sa mga talunan. At sinabi ni Propeta Ibrahim, "Afara'aytum ma kuntum ta'budun." Nakikita niyo ba yung mga sinasamba niyo maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kayo na aking mga antum wa aba'akum, kayo at ang inyong mga ninuno. Fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Tunay na ako ay inyong kalaban maliban sa aking Panginoon. Panginoon ko na siya ang lumikha sa akin at siya ang maggagabay sa akin, fahuwa yahdini walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Sabi ni Propeta Ibrahim, aking Panginoon na siya ang nagpapakain sa akin at siya ang nagpapainom sa akin. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. At kapag ako ay nagkaroon ng karamdaman, siya ang gagamot sa akin. Walladhi yumituni thumma yuhyin. Siya ang kukuha ng aking buhay at siya rin ang muling bubuhay sa akin. Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din. At sa kanya lamang ako nag-aasam at nangangarap na magpapatawad sa akin sa lahat ng aking kasalanan sa yawm ad-din. So ito mga kapatid sa Islam, lahat ito ay paliwanag sa binanggit natin kanina na lahat tayo ay muftaqirun, tayo ay fakir, tayo ay mahirap, tayo ay nangangailangan, tayo ay kapos, maliban na lamang sa kapag tayo ay tinulungan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, unang-una siyempre sa pinakamahalaga sa atin dito sa mundong ito, which is ang ating reliyon. Kailangan natin ang gabay ng ating Panginoon.
At sinabi dito na kung iisipin natin sa ating pagkain sa pang-araw-araw, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Saan niyo kinukuha ang inyong pangluto?" Unang-una, saan natin kinukuha ang ating pagkain? Ito man ay galing sa lupa o ito man ay kahayupan. Sino ang nagbibigay nito maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na kung saan sa isang ito ay madali na tanggalin mula sa atin. Pahintulutan lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tumigil ang ulan, titigil ang ating palayan, ang pagtubo ng palay. At gano'n rin ang mga kahayupan. Pahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na lahat ng ating kinakain, ito man ay manok, baka, kambing, wala tayong makakain maliban sa biyaya na ibinibigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At bukod dito, sige, let's say for example, nakuha na natin yung ating bigas, ang ating, gustong kainin. Sino ang lumikha ng kahoy na ating gagamitin para maluto ang ating pagkain? At gano'n rin kapag tayo ay nakaramdam ng uhaw, sino ang magbibigay sa atin ng ating inumin? Tunay na ito ay walang iba kung hindi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya huwag nating hahayaan na tayo ay hindi humihiling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, maliban lamang sa mga bagay na malalaking bagay. Hindi, kailangan sa lahat ng bagay na kakailanganin natin. Na sinabi ng mga salaf, kahit sa asin ng ating kinakain o ang asin na kailangan natin para sa ating pagkain, ito ay hilingin natin mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabihin, "Bro, bakit pati asin?" Hindi, lahat. At meron pang sinabi ang mga salaf na kahit ang iyong sintas sa iyong sapatos, ito ay hilingin mo mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat ito ay unang-una pagpapakawala at pagpapalaya ng ating kaluluwa na tayo ay maging depende sa ibang tao, sa ibang bagay maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay pagtatak sa puso't isipan natin na lahat tayo ay galing sa Allah at sa Kanya tayo manunumbalik. Ituro natin sa ating mga asawa, sa ating mga anak, o sa mga taong tinutulungan o natutulungan natin sa ating buhay, na kung ano man yung naibibigay natin sa kanila, ano yung naitutulong natin sa kanila, ito ay hindi galing sa atin. At kung tayo ay nararapat magpasalamat, tayo ay magpasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito sa hadith na ito ay dalil, ito ay ebidensya na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala mahal niya, minamahal niya at kinalulugdan niya ng isang alipin ay sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay at sa lahat ng aspeto ng kanyang reliyon, ito man ay maging pagkain, inumin, damit, ito ay hinihiling natin mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sinabi dito, wait lang. Malinaw mga brothers? Malinaw yung pinapaliwanag natin? So far malinaw? Okay. So dito sinabi ng Allah dito, meron akong tanong sa inyo ngayon. Sinabi dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "O aking mga alipin, lahat kayo ay ligaw, maliban sa aking gagabayan." Ngayon, maaaring may magtanong, merong contradiction. Hindi contradiction sa dalil dahil ang contradiction sa dalil ay hindi posible, ito ay imposible. Hindi nangyayari ang contradiction between Quran at saka Sunnah or Sunnah sa Sunnah as long na ito ay lahat authentic. Ito ay walang contradiction. Subalit ang contradiction saan nangyayari ang contradiction? Ito ay nangyayari sa pang-unawa ng tao at saka sa dalil. So ngayon, dito sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa hadith na ito na lahat tayo ay ligaw. Samantalang isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayan ang kanyang sinabi.
na lahat ng tao ay nilikha sa ano, likas na paniniwala. Ibig sabihin gabay, ginabayan. So, ano sa tingin niyo ang orihinal na katayuan ng taong namubuhay dito sa lupa? Siya ba ay ginabayan o siya ba ay ligaw? Ano sa tingin niyo ang paliwanag diyan? Eh, sinabi dito lahat tayo ay ligaw. Papaano natin iko-combine itong dalawang hadith na ito? Okey, sige maaari na so ang sinabi ni Bro Abdullah is ang kaligawan at maaaring tinutukoy dito ay kasalanan. May point, magandang point actually. Okey. Ang tinutukoy doon sa lahat ng tao na ay nilikha sa likas nitong paniniwala, ang ibig sabihin nito na lahat tayo ay nilikha upang tumanggap ng kabutihan. Ibig sabihin ng ating puso ay natural o likas ng ating puso na ito ay tumatanggap ng kabutihan. At ang pinakamalaking kabutihan ay ang Islam. Tama ako, hindi? Sino sa atin dito ang ayaw ng katarungan? Sino sa atin dito ang ayaw ng kabutihan, ng awa, ng rahma, okey, ng balanseng pamumuhay? Lahat tayo ay inaasam ito. At ang pinakamataas na kabutihan ay alin? Ang paniniwala sa nag-iisang Panginoon. So, yun yung tinutukoy natin dun sa hadith na yun, na lahat ng sanggol na isinilang, sila ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa fitrah, na sila lahat ay nilikha sa likas na paniniwala or sa likas na kabutihan, sa likas na kabutihan. At kung itutuloy natin yung hadith, okey? Itutuloy natin yung hadith, 'di ba? Sinabi doon na subalit ang kanyang mga magulang ay ginagawa siyang Kristiyano, ginagawa siyang Hudyo, ginagawa siyang Majus. So, ibig sabihin nun maaaring mangyari ang kaligawan sa mga tao pagkatapos na ito ay maipanganak. So dito, papasok na itong hadith na ito na kung sino yung mga naligaw dahil ito man ay dahil sa kakagawan ng kanyang sarili o sa kagagawan ng kanyang magulang, siya ay naligaw maliban na lamang sa gagabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o gagabayan muli ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So sa gano'ng paliwanag, hindi magkakaroon ng kontradiksyon sa dalawang hadith na ating alam. At maaari nating idagdag dito, "Lakin la budda lil-'abdi min ta'lim al-islam bil-fi'l." Subalit, ah, pagkatapos, ah, buhayin ng isang tao sa likas na paniniwala sa kabutihan, habang siya ay nabubuhay kinakailangan pa rin niyang gawin ang mga paraan, kailangan pa rin niyang pag-aralan ang kanyang relihiyon. So ito na yung sinasabi natin na lahat tayo ay lumabas sa ating mga sa sa sinapupunan ng ating mga ina, sa ating mga mula sa ating mga magulang, na tayo ay walang ang likas sa paniniwala ay nandun, na tayo ay tumatanggap ng kabutihan, totoo, pero kinakailangan natin magsaliksik ng kaalaman. Ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun." Na kayo ay lumabas mula sa tiyan ng mga inyong mga ina, na kayo ay walang kaalaman. So kapag tayo ay walang kaalaman, tayo ay ligaw. At sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Muhammad sallam, "Wa-wajadaka dhallan fahada." Ikaw ay natagpuan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, O Muhammad, na ikaw ay ligaw. Ikaw ay, sinabi yung astray, okey? Wala kang patnubay, sabi ng Allah, at ikaw ay ginabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya't, kinakailangan natin ang gabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanyang patnubay
sa punto na kung saan tayo ay kakalabas lang sa tiyan ng ating ina hanggang sa pumasok tayo sa ating libingan hanggang sa araw ng paghukom. Kinakailangan natin ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi natin alam sa pagitan nito kung kailan tayo maliligaw. Kailan tayo maliligaw. At dito ang gabay ay dalawang klase. Merong gabay na ah, general na gabay at ito yung gabay sa Islam or paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at merong gabay na mas malalim o mas detalyeng gabay. Ito yung gabay sa pag-alam o pag-aaral ng mga maliliit na or mga detaling parte na ng Islam at saka Iman. Mangyari na ating basahin ang Suratul Fatiha sa araw-araw sa bawat raka'ah, Ihdinas siratal mustaqim. O Allah, gabayan mo kami sa matuwid na landas. Gabayan mo kami sa matuwid na landas. At dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala pagtapos ng pagkain, damit, okay. Inutusan rin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na humingi ng kapatawaran sa araw-araw nating kasalanan. At ito ay sa pamamagitan ng astaghfirullah, wala patawarin mo ko sa aking kasalanan. Or sa anumang dua na ating alam, Allahumma ighfirli or ya Rabbi ighfirli, ya Rabbi ighfirli o yung sayyidul istighfar, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa ant, ila akhir ad-dua. At ang iulat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata', na lahat ng tao ay nagkakamali. Lahat ng tao ay nagkakamali. Subalit ang pinakamainam sa mga nagkakamali o nagkakaroon ng kasalanan ay yung sino? Yung mga humihingi ng kapatawaran, yung mga tawwabun. At isa sa magandang paliwanag dito na naalala ko, sa dua natin pagkatapos natin mag-abolusyon, mag-wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. O Allah, ibilang mo ko sa mga taong marami ang kanilang pagre-repent, marami ang kanilang pagbabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinabi ng mga scholar dito, na ikaw ay hindi magiging tao na marami ang kanyang paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala unless na ikaw ay ina-acknowledge mo sa iyong sarili na ikaw rin ay maraming kasalanan. Hindi natin sinasabi na upang ikaw ay maging mabuting tao, kinakailangan mong gumawa ng maraming kasalanan. Pero yung pag-amin natin sa ating sariling pagkukulang, yun ay mainam upang tayo ay humingi ng maraming kapatawaran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay humihiling ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala sa isang araw ng 100 beses. At ganoon din si Hudhaifa, inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marra, na sa isang araw ako ay humihiling ng kapatawaran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala ng 100 beses. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o aking mga alipin, hindi nyo kakayanin na pinsalain ako. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na, o aking mga alipin, hindi nyo ko mabibigyan ng kabutihan. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid sa Islam, na sa ating pagsuway, sa ating pagtalikod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kahit anong gawin nating pinsala, kahit anong gawin nating pambabastos, pagtalikod,
pagtambal, paggawa ng kasalanan, ito man ay shirk, ito man ay pagnanakaw, paninirang puri, paggawa ng mga malalaswang gawain, ano man yung mga kasalanan na ginagawa ngayon sa Pilipinas. Kahit gawin natin ito lahat, ito ay hindi magkakaroon ng pahamak. Unang-una sa Allah, pagkatapos sa kanyang kaharian. At kabaliktaran rin nito, anong ibig sabihin nito? Kahit bigyan natin ng kabutihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibig sabihin kahit tayo ay sumamba ng buong buhay natin, gawin natin lahat ng ibada, on time tayo sa masjid, kumpleto ang pine-perfect natin ang ating wudu, araw-araw tayo nag-la ilaha illallah, gawin natin ang pinakamainam na pag-aayuno, taon-taon tayo mag-Hajj, ibigay natin ng buo na lahat ng ating kayamanan para sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit gawin natin ito lahat, ito ay hindi makakadagdag sa kaharian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ngayon, ito ay ginagawa natin para sa ating sarili. Okay? At ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ghaniyun 'anna, kumbaga sa salitang Tagalog, siya ay mayaman. Hindi niya tayo kailangan. At gano'n rin, kung gagawin natin lahat ng kasalanan, wala tayong ibang pinipinsala dito, kundi ang ating sarili. Itatak natin 'to sa ating isipan. Sa time na tayo ay gagawa ng kasalanan, wala tayong ibang tinatraydor, wala tayong ibang inaapi, wala tayong ibang pinipinsala, maliban sa ating sarili, dahil ito ay hindi makakapahamak kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At gano'n rin, sa mga pagkakataon na tayo ay nahuhumaling, tayo ay nagiging mayabang sa mga kabutihan natin, lagi nating tatandaan, itatak natin sa puso't isipan natin na ito ay ginagawa natin para sa ating sarili at hindi ito kailangan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi ito makakadagdag sa kanyang kaharian at sa kanyang pagiging Panginoon. At sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, innahum lan yadurrullaha shay'a." Sinabi ng Allah kay Propeta sallallahu, huwag kang malungkot dun sa mga nagmamadaling magtambal o gumawa ng ah, or sa mga tumataliwas, tunay na hindi nila mapapahamak ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At naiulat ng Propeta Muhammad sa Sahih al-Bukhari, ng Propeta sallallahu may nagsabi, "Anna 'abdan adnaba dhanban, faqala ya Rab inni amaltu dhanban faghfir li." Na ang isang alipin ay nagkakaroon siya ng kasalanan at kanyang sasabihin, "O aking Panginoon, ako ay nakagawa ng kasalanan, kaya't ako ay patawarin." Sasabihin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam ng aking alipin, ng aking nilikha, na siya ay may Panginoon na nagpapatawad ng kasalanan. Kaya't ang gagawin ng Allah ay papatawarin itong kasalanan na ito. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kapag siya ay sumasakay ng kanyang sinasakyan ng kanyang kabayo or kamelyo, siya ay magsasabi ng Alhamdulillah ng 3 beses at siya ay magsasabi ng Allahu Akbar ng 3 beses at sasabihin niya, "Subhanaka inni zalamtu nafsi." Kaluwalhatian sa iyo, O Allah, aking ginawan ng hindi makatarungan ng aking sarili. Kaya't ako ay iyong patawarin. Tunay na walang ibang nagpapatawad ng kasalanan maliban sa iyo. At siya ay natawa. Siya ay naging masaya. Kanyang sinabi na ang katotohanan, ang Rab ay kanyang minamahal at kinalulugdan ang kanyang alipin kapag sinasabi, "Rabbighfir li dhunubi, ya'lam annahu la yaghfiru dhunuba ghairi." Natutuwa ang Allah Subhanahu wa Ta'ala kapagka ang kanyang alipin ay humihiling ng kapatawaran mula sa Allah, habang alam niya na walang ibang tanging makakapagpatawad sa kanya maliban kay Allah Azza wa Jal.
At sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "O kayong mga aking nilikha, kung kayo man ay magsama-sama mula sa unang tao sa inyo at sa huling tao sa inyo, isama niyo na ang inyong mga tao at ang mga engkanto at kayo ay magsasama-sama sa puso ng isang banal at mabuting tao, ito ay hindi makakadagdag ng ni butil sa aking kaharian." At sinabi ng Allah, "At kung kayo rin ay magsasama-sama mula sa mga unang tao sa inyo hanggang sa huli at isama niyo pa ang mga engkanto, ang mga jin, at kayo ay magsasama-sama sa pinakamasamang puso, ito ay hindi makakabawas sa dominion dominion o sa kaharian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma naqasa dhalika fi mulki shay'a, sabi ng Allah. So dito malalaman natin mga kapatid na ang taqwa at ang kasalanan ay saan nanggagaling, saan nagsisimula. Ito ay nagsisimula sa saan? Sa puso. Ito ay nagsisimula sa puso kasi dito sinabi ng Allah na kung kayo ay magsasama-sama sa qalb, sa puso ng pinakabanal sa inyo at do'n rin sa kasalanan kayo ay magsasama-sama sa pinakamakasalanan na puso. At katulad ng pinapaliwanag natin dati, na kapagka naging maayos ang ating puso, automatically magiging maayos ang ating gawain. At kapag naging masama ang ating puso, automatically masisira at magiging makasalanan din ang ating katawan. At sinabi ng propeta alayhi salam, "At-taqwa hahuna." Ang taqwa ay tinuro ng propeta alayhi salam ay nasa ating puso. At sinabi ng Allah, "O aking mga alipin, kung kayo ay magsasama-sama at magpapatong-patong kayo kasama ang mga engkanto at kayo ay hihiling sabay-sabay sa akin at bibigay ko sa inyo ang inyong mga pangangailangan, ito ay hindi makakabawas sa kaharian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. It would not decrease or it would decrease nothing from my dominion." Ito ay hinalintulad ng Allah na parang ito ba ay yung karayom na ating ilulubog sa dagat. Nakita natin yung makukuha ng karayom na tubig mula doon sa dagat, ito ay hindi nakabawas sa dagat. So gano'n ang paghahalintulad na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagtugon sa lahat ng pangangailangan ng kanyang nilikha, tayo man ay patong-patong mula sa unang tao sa atin hanggang sa huling tao, kasama ang mga engkanto. Gano'n kadakila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At naiulat ni Abu Hurairah na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfir li in shi'ta, walakin liya'zam al-mas'ala." Na kung kapag kayo ay mananalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kapatawaran, huwag niyong sabihin na, "Oh Allah, patawarin mo ko kung iyong ninanais at ikaw ay maging malinaw sa iyong hinihingi at iyong ipakita na ikaw ay nangangailangan." Dahil walang imposible kay Allah Subhanahu wa Ta'ala o walang mahirap ibigay ang Allah Azza wa Jal. Sinabi ng Allah, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq." Kung ano man ang meron tayong mga tao, ito ay mauubos at kung ano man ang meron ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay mananatili o ito ay madami. At sinabi ng Allah, "O aking mga alipin, ano man ang inyong gagawing kabutihan, ano man ang gawin niyong kabutihan, ito ay ibibigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghukom. At ito rin ay maaari niyang ibigay sa dunya, ito rin ay maaari niyang ibigay sa dunya." Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah."
Sino man ang gumawa ng gabutil na kabutihan, ito ay kanyang makikita, ito ay kanyang matatagpuan, maaaring dito sa dunya, maaaring hindi, at ito ay makikita natin panigurado sa araw ng paghukom. At kung sino man ang gumawa ng gabutil na kasalanan, ito ay kanyang makikita, maaaring dito sa mundo, kung hindi, ito ay matatagpuan natin sa kabilang buhay. Okey. Kaya't tapusin natin ito dito sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi niya dito, mga kapatid sa Islam, sino man ang may matagpuan na kabutihan o siya ay may matagpuan na gantimpala, falyahmadillah, kaniyang pasalamatan at purihin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil walang ibang nagbibigay ng kabutihan maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. فالله سبحانه إذا أراد توفيق عبد وهدايته أعانه. Dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sino man ang kaniyang nais gabayan, patnubayan, ito ay kaniyang tutulungan. At ito ay kaniyang gagabayan sa pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kapagka naintindihan natin na kung sino man ang gustong gabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bigyan ng kabutihan, ito ay kaniyang tutulungan. Kanino nanggaling ang kabutihan? Kanino nanggaling ang khair na 'yon, ang good deeds na 'yon? Kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit kapagka ang isang alipin ay kaniyang nais iligaw o nais niyang, hayaan, ito ay gagawin niyang depende sa kaniyang sarili. Kumbaga dedepende itong tao sa kaniyang sarili, na kung saan lalakas ang bulong ng Satanas sa kaniya. Bakit? Dahil ito ay sa kaniyang pagpapabaya, dahil ito ay sa kakagawan ng sariling gawain ng isang tao. Dahil kaniyang kinalimutan ang pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaniyang sinunod ang ah, kaniyang maling pagnanais. At ito ay makatarungan dahil bakit? Bakit makatarungan ang taong naligaw? Kumbaga hindi inapi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang taong naligaw? Dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ba ang Allah ay nagpadala ng mga libro? Hindi ba ang Allah ay nagpadala ng mga propeta? Kaya wala tayong katwiran, wala tayong hujja para isisi ang pagkaligaw ng kahit sino man sa atin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil kaniyang ginawang malinaw, dumating sa atin lahat, ang lahat ng daan patungo o pabalik kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Ma asaba min hasanatin faminallah." Kung sino man ang nakakuha ng hasana, ng kabutihan, ito ay galing kay Allah. At kung sino man ang nakakuha ng kasamaan, famin nafsik, ito ay galing sa iyong sarili, sa iyong sariling kamay. Okey. At sinabi ni Salman Al-Farisi, "Innal muslima layubtala." Na ang isang Muslim siya ay masusubukan o mabibigyan ng pagsubok. فيكون كفارة لمن مضى ومستوعبًا فيما بقي. Na kung saan ang isang Muslim kapag siya ay sinusubukan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam niya kung ano ang nangyari dati at alam niya kung ano ang natitira. Samantalang ang isang hindi mananampalataya, hindi niya alam kung ano ang purpose ng mga pagsubok, ano ang kapag siya ay nakaligtas doon sa pagsubok, ano ang kinakailangang gawin niya. Na sinabi dito na para siyang kamelyo na itinali. Nung siya ay nakatali, hindi niya alam kung bakit siya tinali. At nung siya ay pinalaya, hindi rin niya alam kung bakit siya pinalaya. Gano'n ang isang hindi mananampalataya. Kaya mga kapatid sa Islam,
parati nating ipagpasalamat ang ating relihiyon na tayo ay Muslim. Dahil alam natin lahat ng dapat nating gawin. Kapag tayo ay nakakagawa ng kabutihan, tayo ay dapat magpasalamat dahil alam natin na ang kabutihan na ito ay hindi galing sa atin, ito ay galing sa Allah. At kapag tayo nakagawa ng kasalanan, ito ay dahil sa kakagawan ng ating sariling kamay. Meron tayong pagsubok sa ating sarili, meron tayong fitna sa loob ng ating bahay, meron tayong mga kapatid sa Islam na ating, nakakaaway, ito ay dahil sa kakagawa ng ating ito ay hindi ito, galing sa Allah, ito ay dahil sa ating sariling kasalanan. At hindi makatarungan at hindi nararapat na sabihin natin sa sarili natin na, "Ako ay mabuting tao, ba't ako binibigyan ng ganitong pagsubok?" Hindi. Ikaw ay may kasalanan, paniguradong tayo ay may kasalanan, kaya ang pagsubok na ito ay nilalagay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano man ang nangyayari sa atin sa Sudan, halimbawa sa Palestine, hindi natin maaaring sabihin na sila ay sinusubukan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sila ay mababait na tao. Hindi pinaparusahan ng Allah ang taong mababait, ang taong mapagmahal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at gano'n din sa Sudan at gano'n din sa Pilipinas kung ano ang nangyayari ngayon. Ito ay mga malalayong lugar na kung saan ang pagpapadala ng Allah sa kanila ng sundalo ng Allah, ito ay dahil may kasalanan dun sa lugar na yun at hindi pinaparusahan ng Allah ang kanyang at hindi tinatalikuran ng Allah ang kanyang pangako. So, ganun rin tayo sa loob ng ating bahay. Kapagka may problema sa loob ng ating bahay, ito man ay kahirapan, pag-aaway, hidwaan, bangayan, galit sa bawat isa, inggit, paninirang puri, ito ay dahil sa kasalanan natin. Tayo bilang isang mga lalaki sa loob ng bahay o ikaw na bilang isang babae sa loob ng bahay o ikaw na bilang isang anak sa loob ng bahay. Ito ay dahil sa kakagawan ng ating sarili. Subalit sabi nga natin dito, tapusin natin dito inshallah, tapos na tayo, wala na ring oras. Maging maging wais tayo bilang isang Muslim, na kapag may nangyari sa ating bagay, alam natin kung ano ang dapat nating gawin, ano ang nangyari noon, ano ang dapat nating gawin sa future o sa darating. Huwag tayong maging parang kamelyo na natali na tayo, hindi pa rin natin alam ang gagawin natin. Pinalaya na tayo, tinanggal na yung tali sa ating leeg, hindi pa rin natin alam ang ating gagawin. So yun lang mga kapatid sa Islam, inshallah napulutan natin ng aral. Sa araw na ito, ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ano man ang kabutihan mula sa hadith na ito ay galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ano man ang kasamaan na ating nabanggit o mali na ating nabanggit, ito ay galing sa ating sarili. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. May tanong mga brothers, naintindihan? Dulm sa iba, dulm sa ibang tao. Amin. Okay na yan bro, inshallah. Sala na rin ata diyan? Okay. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.